Yung mga papayang hilaw na hindi nabenta, umabot siya ng 9,754. Magandang araw po sa ating lahat. Po tayong farmer na nagdala sa atin ng gulay. Sa kasamaang palad, nagkataon na yung gulay na yun, oversupply tayo, which is papaya. Dahil nakipag-partner na tayo sa Scholars of Sustenance or SOSPH, so ginawa natin, bago siya ma-spoiled, ibinarter natin sa kanila. Sir, pakilala po kayo. Ako pala po si Orlando Cocal, kasalukuyang may tinatanimang lupain sa Pitogo, Quezon. Siya po ay from Pitogo, Quezon. Si Sir pala ay nagtatrabaho sa Department of Agriculture sa Philippine Fiber Industry Development Authority. Ilang taon na po kayo, Sir, na miyembro? Sa ngayon po ay bago pa lang at yun nga, nasisiyahan din ako sa programa ng PROSI. Na mas maganda rin nga daw i-try kong mag-member sa PROSI kasi bukod sa may marketer na yung PROSI at may prospect na talagang mabuyer. Yun. So, kahit taga-DA, nagiging extra source of income pa rin nila yung pagtatanim. Hindi ako nagkakamali, Sir. Bago po muna itong ibinarter natin, sa pagkaalam ko, pag-research ko, meron naman kayo mga previous na gulay, which is yung siling panigang. Parang kumita naman kayo doon, Yes, umaabot naman kami doon sa medyo magagandang presyo at hindi rin maiwasan sometimes pagka talagang maraming supply, medyo tama lang, balik kapital lang. Actually, sir, nagsagawa rin ako ng research kung saan talaga yung much higher yung mga buying price ng mga produktong pang-agrikultura at isa talaga itong process mas mataas. Kaya napakaswerte ko siguro din na dito na palaga yung aming taniman at dito kami nagdi-deliver. Yung membership namin, exclusive sa mga taga Quezon para mas maiayos po namin yung serbisyo. Pero marami na rin nagko-comment, sana pagdating ng time makaabot rin kami sa ibang lugar para yung programa namin dito mailabas namin, maihatid namin doon sa ibang mga magsasaka din. Pero another program ng Sentrong Pamilihan, yun po bang sasakyan namin nakakaabot po sa lugar ninyo? Ay opo, malaking bagay na mayroong ganong sasakyan na ginagamit ang PROSI na libreng kukunin sa amin. Yung lugar po namin ay talagang papasok pa sa isang liblib na medyo malayo lugar at yun po ay kinikater ng PROSI. So, isa sa napakagandang programa po ng PROSI yun at malaking tulong sa aming mga farmer dahil kung walang service ang PROSI, mahirapan kaming magdala ng produkto dito. Kaya sa programa ng Sentrong Pamilihan, meron po kaming vegetable pick-up assistance na hinahakot namin yung gulay ng farmer for free. Pag naabot mo yung certain volume na okay na kami, libre po yun na hinahakot. Sa case ni Sir, sa Pitogo, Quezon pa po ito, medyo malayo. So, based dito sa list namin, yung mga papayang hilaw na hindi nabenta, umabot siya ng 9,754. Ngayon, imbis na ito po ay lugi na sa part ninyo, Yes, ibinarter po natin ito kay Scholars of Sustenance. Ang katumbas ng papaya ninyo sa produkto na ibinar is lahat na po ito. Ayan. Tapos, bukod po sa binarter natin, yung iba pong papaya na talagang na-spoiled, which is 230 kilos, sinubsidize po ng Sentrong Pamilihan. Ay, kamusta po? Ano pong masasabi nyo dito sa kapalit o sa na-ibarter? Unang-una sir, nagpapasalamat po kami sa effort at sa initiative ng management ng PROSI dahil may mga ganitong activity o coordination, cooperation sa ibang institutions na malaking bagay sa kagaya naming mga farmer. Kagaya po nito from Scholar for Sustenance, yung isang institution, nakipag-tie up si PROSI and ang nagbe-benefit po sa ganon ay ang kaming mga farmer na kung saan sa halip na hindi na mabibenta yung produkto namin na bigyan pa ng kapalit na mga ganitong dilata na malaki po ang pakinabang sa amin. So sa ibang mga kapwa ko farmer, ini-encourage ko kayo na sige lang, magtanim lang tayo at ang management po ng PROSI ay kakibat natin para sa ating benepisyo, para sa ating ikagagaan sa pagsasaka. Kaya maraming salamat.